Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa Diyos. Nandito na naman po ako, magsasama-sama na naman tayo para sa isang sharing na naman ng kanyang salita. Pero kagaya ng ginagawa natin mga kapatid, mananalangin po muna tayo. Magsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagmahal, aming Diyos na banal. Maraming salamat na naman sa pagkakataong ito, O Lord, na pinagkaloob mo sa amin upang makarinig, makapagbasa, makapag-aral na naman ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord, samahan mo po ako, samahan mo po kami, buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso ang iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Turuan mo rin po ako, samahan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. Lord, maraming salamat po at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid. Unahin ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Maraming salamat mga kapatid. Kahapon i-share ko po sa inyo ang chapter 3 ng Joshua na ito nga po ay may pamagat na ang paghahanda sa pagtawid ng sila po ay tumawid na sa ilog Jordan, di ba? Na kung matatandaan nyo na tumigil ang agos ng ilog na yun na sila tatawid at natuyo ang ilog mga kapatid at ang mga tubig ay pumunta lamang sa isang tabi na ipinakita ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan at yung pagsama nila sa kanilang pagtawid nga doon sa ilog Jordan. At ngayon mga kapatid, nandito na po tayo sa chapter 4 at ito po ay may pamagat na bantayog sa gitna ng ilog. So magumpisa na po tayo mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, verse 1 ng chapter 4, nang makatawid na sa ilog Jordan ang buong sambahayan o sambayanan, sinabi ni Yahweh kay Joshua, pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi. Sabi sa 3, pakuhanin mo sila ng tig-iisang bato sa gitna ng Jordan. Sa mismong kinatatayuan ng mga pari, ipadala mo, sabi dito, sa kanila ang mga bato at ilagay sa pagkakampuhan ninyo ngayong gabi. Pinakukuha sila, yung mga 12 yon, pinapakuha ng tigigisang bato at dadalhin nila yon sa kanila pong pagkakampuhan. Sabi pa dito mga kapatid, tinawag nga ni Joshua ang 12 lalaki nga pinili niya at sinabi niya, mauna kayo sa kabanang tipan ni Yahweh. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog Jordan, kumuha kayo ng tig-iisang bato. Pasanin ninyo ang mga ito, isa para sa bawat lipi ng Israel. So tigigisa, so malaking bato pala to kasi papasanin nila mga kapatid, ano? At sabi pa rito, ang mga batong ito ang magpapaalala sa bayang Israel sa mga ginawa ni Yahweh kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, no? Sasabihin nila, katunayan ito na kami sinamahan, ginabayan, no? Yung protection ng Diyos nasa sa amin. Ito ang katunayan na dinala namin ang bato nang kami ay tumawid sa Jordan, sa ilog Jordan, ano mga kapatid. At sabi pa dito, itong araw, sabihin ninyo, tumigil ang pag-agos ng ilog Jordan nang itawid ang kabanang tipan ni Yahweh. Ang mga batong ito ang magpapaalala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. Yung batong yun, no, nang tumawid sila.
At sabi sa 8, mga kapatid, ginawa nga ng 12 ang inuutos sa kanila ni Joshua. Tulad ng sinabi ni Yahweh kay Joshua, kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isa para sa bawat lipi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kanilang pinagkakampuhan, kagaya rin ng utos ng Diyos. Naglagay rin si Joshua ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan sa lugar na kinatayuan ng mga paring may dala ng kaban ng tipan. No? Sabi pa rito mga kapatid, naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon sa ilog Jordan. At verse 10, sabi rito, nananatili sa gitna ng ilog Jordan ang mga pari hanggang sa maisagawa ng mga tao ang lahat ng mga inuutos ni Yahweh kay Joshua upang kanilang gawin. Natupad ang lahat ng iyon, sabi rito, natupad ang lahat ayon sa inuutos ni Moses kay Yahweh. No? Dapat talaga sinusunod natin ang Diyos. No? Kung ano yung sinasabi, itong gawin mo. Kung ano yung inuutos niya, ito dapat. No, dapat talaga sinusunod natin dahil may mangyayaring maganda sa ating buhay at yung pagpapala, no, yung kapangyarihan niya mararanasan natin mga kapatid kung tunay tayong susunod sa utos at mga sinasabi sa atin ng Diyos sa ating lahat mga kapatid. Nagmadaling tumawid ang mga tao. Pagkatawid nila, itinawid din ang kabanang tipan at ang mga pari muling nauna sa mga, sabi dito, taong bayan. Tumawid din at nanguna sa bayan ang mga lalaking sabi dito sandatahan, no? Yung sandatahan nila, may army sila, no? Mga kasama nila yan. Buhat sa lipi ni Ruben, Gad at kalahati ng lipi ni Manase ayon sa inuutos ni Moses. May 40,000 mandirigma. 4,000 mandirigma mga kapatid ang dumaan sa harapan ng kaban ni Yahweh patungo sa kapatagan ng Jericho. Sa araw na iyon, ginawang dakila ni Yahweh si Joshua sa paningin ng taong Israel, no, sa buong Israel mga kapatid, at siya ginalang nila habang siya ay nabubuhay tulad ng ginawa nila kay Moses. Ginalang, nakita kasi nila, no, talagang kasama ni Joshua, kasama nila ang Panginoon o ang Diyos nating makapangyarihan sa lahat. No? Sabi sa 15 mga kapatid, inutos ni Yahweh kay Joshua, sabihin mo sa mga paring may dala ng kaban ng tipan na umahon na sila sa Jordan. Ganun nga ang ginawa ni Joshua nang makaahon ng mga paring may dala ng kaban ng tipan. Muli nga umagos ang ilog at umapaw sa pampang ang tubig nung makatawid na sila. Umagos na muli mga kapatid. At ang tubig nagkaroon na naman dun sa pampang. So sabi pa rito, sabi sa 19, ika-10 araw ng unang buwan ng taon ng tumawid ng ilog Jordan ang bayang Israel. Nagkampo sila sa Gilgal, mga kapatid, na nasa silangan ng Jericho. Doon inilagay ni Joshua ang 12 bato na pinakuha niya sa Jordan. Pagkatapos, sinabi niya sa bayang Israel, kapag inahon sa inyo o itinanong, ulitin ko lang, kapag itinanong, sabi dito, kapag itinanong sa inyo, kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyo sa kanila na lumakad sa tuyong lupa ang, sabi dito, bayang Israel nang tumawid sa ilog Jordan. Tumawid sila, natuyo ang ilog, saka sila kumuha ng bato. Sabihin din ninyong na pinatuyo ni Yahweh ang tubig ng Jordan habang kayo'y tumatawid, tulad ng ginawa niya sa dagat na pula habang kami tumatawid noon. Sabi sa verse 24, sa ganitong paraan, kikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang kapangyarihan ni Yahweh at parangalan ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh sa habang panahon na dapat natin gawin, na dapat parangalan ang ating Diyos mga kapatid habang tayo ay nabubuhay, no? So ayan po ang katapusan ng chapter 4. Pinakita na naman ng Diyos ang kanyang kapangyarihan dito sa Israel, sa Israelita, no, mga kapatid, nang tumawid sila sa ilog Jordan.
ng mga kapatid, ay natuyo ang tubig, yung dadaanan nila tumabi, no? Ang mga tubig na yan. Unang-una, di ba sinabi na tumigil ang alon? Maya-maya natuyo na. At parang sabihin na natin yung sa dagat na pulang ginawa ng Diyos na nung tumawid sila Moses, di ba nahati? Parang gano'n na nangyari, tumabi, no? Ang tubig at natuyo ang lupa, kaya sila nakatawid. At nakakuha sila ng mga bato. No? Kasi nga, sinunod nila ang utos ng ating Diyos. Kaya pinakita sa kanila ang kapangyarihan ng ating Diyos. Ganon din sa ating buhay. No? Pwede rin natin alisin. Pwede rin alisin yan ng Diyos. Linisin yung ating mga dadaanan tungo sa Kanya, mga kapatid. Yung muli natin paglapit sa Kanya. Lilinisin ng Diyos yan. Kung totoo tayong nagtitiwala, umaasa sa Kanya, sa ating Diyos, talagang yung buong buhay natin talaga, sige Lord, ikaw na po bahala sa aking buhay. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo. Kaya Lord, ikaw na po ang bahala sa aking buhay. At ngayon, kapag sinabi mo yan, mga kapatid, ang iyong dadaanan ay magiging malinis, magiging tuyo, mga kapatid. Magiging, ibig sabihin, magiging maayos ang ating buhay. Yung paglakad natin, mga kapatid, magiging maayos yan, magiging sagana, magiging masaya, magiging tagumpay ang ating buhay kung lubusan mong ipagkakatiwala ang iyong buhay. At nga, mga kapatid, sa Diyos ka lang magtiwala, susundin mo ang kanyang mga sinasabi at mga pinag-uutos. Mararanasan mo o mararanasan natin ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen and amen. At yan ang tinuturo sa atin ng ating Diyos. Sumunod, sumunod, sumunod sa ating Diyos. At mararanasan natin, ulitin ko, mararanasan natin ang kapangyarihan ng ating Diyos. Yung tunay niyang pagmamahal, mararanasan natin kung tayo ay susunod sa Kanya. Sasampalataya tayo, magpupuri sa Kanya, at laging magpapasalamat. Di ba mga kapatid? Yan ay mararanasan natin lahat, ang pagpapala, kaginhawaan, kaayusan, kalakasan ng ating katawan, kagalingan ng anumang nararamdaman, katagumpayan ng ating mga buhay. Mararanasan natin yan kung susunod ka ng buong puso, buong kalakasan sa ating Diyos. Amen and amen. At yan nga po ang chapter 4 na may pamagat na bantayog sa gitna ng ilog. Yun nga yung nilagay nila mga bato, di ba mga kapatid? Yung ginawa ni Joshua. At sabi nga dito sa aklat, hanggang ngayon nakikita o makikita pa rin ang batong yan. So muli, maraming salamat sa ating Diyos, sa ating narinig, nabasa at napag-aralan na naman ngayong umagang ito. At salamat din sa inyo ulit mga kapatid, dahil alam ko na mas marami pa kayong makikinig ngayon ng salita ng Diyos. At sa mga susunod pang mga araw, dadami tayong makikinig at lubusan natin makikilala ang ating Diyos. Amen. And amen mga kapatid, mananalangin na po tayo. Samahan niyo po ako, ihanda niyo yung inyong mga puso't isipan. Kasi kanina, kinausap tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ngayon po, kakausapin naman natin ang ating Diyos. Sige po, magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagmahal, aming Diyos na banal, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig na naman ngayong umagang ito, Father God. Salamat po Lord, pinapaalala mo sa amin palagi na kami talaga'y sumunod sa iyo upang maranasan namin ang iyong kapangyarihan, upang maging maayos, maginhawa, maayos, masaya at tagumpay ang aming mga buhay, O God, dahil walang makakagawa niyan kundi ikaw lamang, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Salamat po Lord sa aking mga kapatid na handa laging makinig, na talagang excited sila, Father God, na makakinig na naman ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat Lord sa pagbukas mo sa aming mga puso't isipan upang iyong mga salita ay maunawaan namin ng lubusan at ito'y maitatak sa kailaliman ng aming mga puso. Salamat Lord dahil nagtagumpay na naman ang aking gawain Lord, ang aming gawain ito Lord, nagtagumpay na naman. Thank you Father God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, O God. Lord, salamat din sa lahat ng blessings Father God. Patuloy nyo kami biniblessed. Kahit nagkakasala kami, nagkakamali, marami kaming pagkukulang sa inyo, pero nandyan pa rin ang inyong pagmamahal sa aming lahat, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Salamat din, Lord, sa pag-ayos mo ng aming mga puso't isipan, lahat ng tao, Father God, pag-ayos mo ng aming mga buhay, pag-ayos mo ng bawat lugar, bawat bansa at buong daigdig, O God, paglinis mo ng aming bansa, ng aming daigdig, O God. Wala nang virus in Jesus' name. Wala nang mamamatay dahil sa virus na yan, O God. Wala nang magkakasakit dahil protektado mo po kami at sasamahan mo kami, O Lord. Wala nang magugutom, wala nang malulungkot dahil pagkakaloob mo ang biyaya na pangako mo sa aming lahat, O Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At nawa nga, Lord, samahan mo po kami lagi, turuan at gabayan upang makasunod kami sa iyong mga utos ng totoo, Father God. Hindi yun nanggagaling lamang sa bibig na, yes, kami ay susunod, kundi ang aming pagsunod ay nanggagaling mismo sa aming puso, O God. Buong kalakasan at pag-iisip kaming susunod sa inyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you again for everything, Father God. Thank you again sa kalakasan ng loob, sipag, at kaalaman na nanggagaling sa inyo na pinagkakaloob mo sa akin, sa mga bishop, pastors, and leaders na patuloy din na naglilingkod para sa inyo, aming Ama. Thank you again, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tagumpay namin, sunod-sunod. Thank you, Father God, for all the blessings, guidance, and protection, Father God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At inaangkin na namin, Lord, ang iyong pangako na mararanasan namin ang iyong kapangyarihan. In Jesus' mighty name. Salamat, Ama. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Maraming ding salamat ulit sa inyo, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po.